Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan mula sa Big Exalt Ministry at kasama po natin ngayon ang ating pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Kamusta po? Ay, mabuti naman. Magandang araw din sa iyo. Praise God. Handa na po ba kayo sa mga questions po natin? Sige po. Okay. Para po sa ating unang katanungan, minsan po ay mahirap para sa atin na unahin ng Diyos kaysa sa mga bagay na mahalaga po para sa atin. May it be po tao, bagay, mga alaga po nating hayop, di ba? Minsan po, inuuna po natin sila and even yung mga pangarap po natin. Paano po ba natin matututunan na bitawan yung mga bagay na yun at maibalik sa Diyos lamang ang pagmamahal at totoong pagsamba? Anything that we put first before God ay siyempre kinukonsider yan as idolatry. Ganun pa man, anong ibig sabihin ng pag-una? Kasi for example, sa paggising sa umaga, minsan part of you bilang isang master ng hayop, for example, may mga pangailangan niya na kailangan mong harapin. Alam mo, hindi legalistic ang Diyos na kailangan magpe-pray muna ako, hayaan mong matungal yan dyan, hayaan mong magsiihi yan dyan. But minsan, kailangan mong i-organize din ang iyong sarili na ayusin mo muna kasi part ng sinasabi ng Bible, the kindest act of a wicked man is cruelty. So kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos at inasikaso mo yung alagang hayop na pinagkatiwalasin ng Diyos, hindi naman masama yun, di ba? Kaya kailangan klaruhin mo muna ano ibig sabihin ng una. Pero kung ang una ibig sabihin is na talagang lahat ng isip mo nandun na sa aso, nandun sa pangarap mo, nandun sa mga bagay-bagay na mahalaga sa'yo, and you find your satisfaction from them, yun ay idolatry na. And sabi nga ng Panginoon Diyos, useless yun, sayang. Kasi everything that is an idol is actually nothing. Walang itutulong sa atin yun, walang maiaambag sa atin yon. Kasi ang tanging meron lang, kumbaga, weight sa buhay natin ay someone who is not created, but someone who created everything in this world. Kaya, let's put God first, as in, let Him be the center of our lives. Maraming salamat po. And para naman po sa ating pangalawang katanungan, kung ang pag-awit po ay isa sa mga paraan ng pagsamba po natin sa Panginoon, mali po bang kumanta o makinig ng mga kantang sekular? Ayan. Sabi nga ni Johann Sebastian Bach, lahat ng simula at dulo ng awitin ay dapat kalwalatian sa Diyos. Ngayon, kung ang kanta, bagamat secular, ay meron namang sense na nagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon Diyos, wala namang problema, di ba, na makinig. Pero kung ang awit na yan ay wala talagang maidulot sa iyong mabuti na hindi ka na ilalapit sa pagmamahal sa Diyos, ilayo mo na yung sarili mo doon. For example, mga awitin na parang neutral, no? Pero pag inawit mo sa Diyos, parang para sa Panginoon. Pero pag inisip mo, parang secular naman na awitin yon. Ngayon, ang secular at saka sacred, wala naman sa awit yon, kundi sa kalalagayan ng iyong puso. Kaya kung yung awitin ay somehow nagdadala sa iyo para mailapit sa Diyos, bakit hindi? Naalala ko may awitin na ganyan, yung Because He Loves Me, ni Celine Dion. Nung inawit ko, Because He Loves Me, parang na-equate ko kay Jesus, hindi ko na-equate yun, siyempre, lalaki ako, pero hindi ko na-equate yun to anybody but to Jesus alone. Ayan. Maraming salamat po. And para naman po sa ating panghuling katanungan, maari po ba tayong sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay habang sinusubukan pa rin po natin ang ating kapalaran sa yaman at buhay sa pamamagitan ng loto, pagsugal at iba pa? Ayan. Alam nyo, kung ang ating sense of security ay nasa ibang bagay maliban sa Diyos, yan din ay idolatry. Kaya naman, kung ang isip mo, pera lang ang ating sense of security, kung saan gagawin mo ang lahat para magkaroon ka nito. To the point na minsan ay by chance, katulad ng pagsusugal at yung pagtataya sa loto, bakit hindi mo subukang sumunod sa Diyos? At panghawakan mo ang kanyang salita na sabi niya, if you faithfully obey my commandments, all these blessings will overtake you. Ang sarap na sinabi niya, they will follow you and overtake you. Kaya ano yung blessings na yun? Alam, pag binasa mo yung Deuteronomy 28, yung mga blessings na binigay doon, you will be blessed whether you are in the province or in the country or even in the city. So wherever you are, you will be blessed. So walang sinabi doon na you will only be blessed if you have this much money. Walang ganun eh. Kasi ang talagang security natin at ang buhay natin is in the Lord. In fact, even if you win, at ayon sa pag-aaral, karamihan ng mga nanalo, hindi naman naging masaya eh. Marami sa kanila naging miserable pa nga yung buhay. Kaya ang tanong dito,
kung tataya ka ba, ito ba ay nagbigay sa iyo ng ng tapang na tumayo para sa Diyos o ito ay baka maglayo pa sa iyo sa Panginoon? Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot mo na aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa 2 araw na evangelistic concert kasama si Jeremy Camp na magaganap sa June 20 to 21, 2025. Dito po yan sa CCF Center, Pasig City. Ang mga ticket po ay maaari nang makuha ngayon sa www.ticketmax.ph. Sa bawat nabibili nyo pong ticket ay matutulungan nyo po ang Uplift Cares na ipagpatuloy ang kanilang misyon na magbigay ng tulong pang edukasyon sa mga nangangailangan. Kita-kita po tayo doon kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.